Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng ilan, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. "Lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good morning, my dear brothers and sisters. A blessed Sunday to all of you. Please greet the person beside you. A blessed Sunday. Medyo nagdadalawang isip po ako na kung magkukwento ba ako o I'll go directly to the point of our gospel and readings. Bukod sa may susunod akong misa sa Robinson na kailangan magmadali ako, do you like to hear a story? Will that be okay? We have a deal. And you know the deal. Kapag merong pumikit, what will I do? Magtatanong ako. Let's make this very, very quick. My story for today is about a fisherman who once docked his boat after going to the sea for quite some time. No? Dumaong sa pangpang matapos pumalaot ng sandali lamang. And while docking the boat, a tourist saw the fisherman's catch and complimented on the quality of the fish that he caught. Ang gaganda ng isda, ang lalaki, ang tataba. And so the tourist asked the fisherman, "How long did it take to catch all of these fish?" Gaano katagal mo sila hinuli? Gaano katagal ka nagpalaot? The fisherman answered, "Not very long. Saglit lang."
The tourist asked, "Why didn't you stay out longer and catch more?" Saglit lang pala eh. Sana tinagalan mo na para mas marami ka pang mahuli. Oo nga naman, may point, di ba? But the fisherman explained, "My catch is sufficient for my family's needs." O, tama rin naman. Tama po ba yon? Diba? Sapat lang naman yun. Yung kinuha ko, para lang sa pangangailangan ko. And that's enough. But the tourist asked, "What do you do with the rest of your time? It's still early." The fisherman answered, "I sleep late, fish a little, play with my children, and take siestas with my wife. In the evening, I go to the barrio to see my friends, have few drinks, play the guitar, and sing few songs. I live a full life." The fisherman answered. The tourist interrupted. "Huh? You know, my friend, I have an MBA. You know what an MBA is? Master's in Business Administration. I have an MBA in Harvard University, and I can help you, my friend. You should start by fishing longer every day. You can sell the fish or the extra fish that you can catch, and with the extra revenue, you can buy a bigger boat." Siyempre, ganyan mag-isip ang negosyante, di po ba? And the fisherman asked, "After that," the tourist continued, "After that, with the extra money the larger boat will bring, you can buy a second one. You can buy a third one, a fourth, or until you have an entire fleet of trawlers. Instead of selling your fish to a middleman, you can negotiate directly to the processing plants. And maybe you can even open your own plant. You can leave this barrio and move to the city. And from there, you can direct your huge new enterprise." The tourist explained, "Wow, ang ganda no? Tama naman. May punto naman. Ganyan mag-isip ang negosyante kung paano lumago." The fisherman asked, "How long would that take? Gaano naman katagal yan?" The tourist said, 30 or perhaps 35 years. The fisherman asked again, "And after that?" "Afterwards, well, my friend," the tourist explained, "that's when it gets interesting. When your business gets really big, you can start buying and selling stocks and make millions." Millions? Really? "And after that?" asked the fisherman. "After that, you will be able to retire, live in a tiny village near the coast, sleep late, play with your children, catch few fish, take siestas with your wife, and spend evenings with your friends, drinking and singing." The fisherman answered, "Well, with due respect, sir, that's exactly what I am doing now. So what's the point of wasting 30 or 35 years?" asked the fisherman. The lesson: we all have our own lives. May kanya-kanya tayong buhay. We can guide others, but no one should dictate how we are going to live our lives. Live your life before life becomes lifeless.
My dear brothers and sisters, this is the practical lesson that our readings for today aim to teach us. Say, in our gospel, we heard Jesus ask his disciples. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino daw ako para sa mga tao? We hear the answers from Peter, from the disciples. They said, some say that you are John the Baptist. Others said, you are Elijah. While others said, you are a prophet. We cannot blame why they have to say those names and why they consider Jesus a prophet. Well, perhaps because nakikita nila sa mga ginagawa ni Jesus eh. Nakikita nila na marunong si Jesus. Parang si Juan Bautista siya. Nakikita nila na nakakapagpagaling si Jesus. Parang propeta siya. Para siyang si Elias. Pero, si Pedro lang, tanging si Pedro lang ang nakakilala ng totoo kung sino si Jesus. Si Pedro lang ang nakapagsabi na kayo ang Kristo. Kristo, ibig sabihin, Mesiyas. Ang ganda na sana. Ang ganda dahil natukoy ni Pedro kung sino si Jesus dahil sa klase ng kanyang pamumuhay at dahil sa ginagawa niya sa kanyang buhay. May angking karunungan si Jesus. Nakakapagpagaling ng may sakit, nakakapagpalayas ng mga demonyo at nakakagawa ng kababalaghan. Kaya, siya ang Mesiyas. May idea siya eh. Di ba? Kapag ang isang tao magaling magturo, tingin natin, siguro teacher yan. Kapag ang isang tao marunong sa mga panggagamot, siguro doktor yan. O meron yan medical background. Di ba ganon? Magaling sa pera, siguro negosyante yan. Di ba ganon? Binabase natin ang kasinuhan ng tao sa kanyang nagagawa, sa kanyang ginagawa. Pero, nang sabihin ni Jesus, ang lahat ng hirap na kanyang pagdadaanan at lahat ng hirap na kanyang haharapin, nang naikwento ni Jesus kung paano siya pahihirapan at mamamatay at muling mabubuhay, nilayo siya ni Pedro at pinagsabihan. Pinagsabihan si Jesus. Hindi kasi matanggap ni Pedro na ganun ang mangyayari sa isang Mesiyas. Hindi kasi ganun ang pagkakakilala niya sa isang Mesiyas. Hindi dapat pinahihirapan. Hindi dapat mamamatay. Hindi niya matanggap kung ano ang sasapitin ni Jesus. Ngunit sinagot siya ni Jesus, lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Look at that. At times, we become dictators when it comes to other people's lives. Like Peter, we tell them what they should do or what they should not. We insist on who they should become and who they should not, without our understanding that they have their own lives, that they have their own fate to discover. Gaya ni Pedro, pinagsasabihan niya si Jesus kung ano ang dapat at hindi dapat para sa isang Mesiyas. Iba kasi yung pagkakaunawa niya sa isang Mesiyas. Malayo sa kung paano ito plinano ng Diyos. Ito rin po yung pinapakita ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa tungkol sa isang lingkod ng Diyos. Sabi ni Propeta Isaías, ang isang lingkod ng Diyos may pangunawa, hindi naghihimagsik o tumatalikod sa Panginoon, hindi tumututol kahit bugbugin,
Hindi kumikibo kahit iniinsulto. Hinahayaang bunutin ang kanyang buhok at balbas. Kahit pa lurhan ang kanyang mukha. Dahil ang isang lingkod ng Diyos naniniwala na makapangyarihan ang Diyos at siya ang tutulong sa kanya. Makapangyarihan ang Diyos at siya ang tutulong sa kanya. Marami sa atin, dahil hindi sang-ayon sa hirap, hindi sang-ayon sa pagdurusa, nagagawa nating diktahan ang iba. Mga magulang, sa mga nagdidikta sa mga anak, kung magiging ano sila, kung anong kurso ang kukunin, kung sino dapat ang mapapangasawa, kung anong dapat buhay ang magkakaroon siya. Hello, mga magulang, ayan, nagbubulungan na yung mga anak, no? Naiintindihan natin sila. Ayaw lang ng magulang na magdusa ang anak. Kampi ko sa magulang, ha? Ayaw lang nilang magdusa yung kanilang anak. Ayaw lang nilang magtiis. Ayaw lang nilang maghirap. Pero, mga magulang, hindi ba ang pagdidikta sa anak ay pagdurusa ng anak? Ayaw mong magdusa, pero pinahihirapan mo dahil sa iyong pagdidikta. Doon naman ako sa mga magulang. Mga magulang, para bawi tayo, no? Yung mga anak naman, yung mga anak na nagdidikta sa magulang, no? Marami ring ganyan, no? Kasama na po ako doon, no? Nanonood yung nanay ko, dinidiktahan ko nanay ko, no? Guilty rin ako diyan. At times I find myself being dictator to my own mom. Laboy ka na naman ng laboy. Lakwatsa ka na naman ng lakwatsa. No? Well, nag-iaalala lang ako, baka mapahamak, baka mapaano, no? But, may sarili rin siyang buhay. Siguro ganun nga talaga, sabi ni Jesus, pasanin mo ang sarili mong krus. Kanya-kanyang pasan. Hayaan natin, wag nating kontrolin. We allow people to live their own lives. Anyway, we have a God, a powerful God whom we can rely on. Sige na, kung yan ang gusto niyang kurso, ipagpasa Diyos mo na lang. Sige na, kung gusto niyang lumaboy, sige, magdasal na lang ako na walang mangyayaring masama. Swerte ako, yung mga magulang ko, hindi kami diniktahan sa lahat ng gusto naming gawin sa aming buhay. Kahit yung pagpapare, kahit ayaw nung tatay ko, sabi ng tatay ko, anak, try mo kaya manligaw, baka mali ka. Sabi ko sa papa ko, try ko naman ito, baka tama ako. Kahit masakit, kahit nag-aalala siya, hinayaan niya ako. Yung nanay ko, hinayaan din ako. Mahirap, but we have to carry our own cross. May pagdurusa, but we have to face it. It's part of it. Anyway, diktahan mo ya't hindi, may pagdurusa. Sabihan mo yan at hindi, merong hirap ang buhay. Ang huwag kakalimutan, meron tayong makapangyarihang Diyos na maaasahan at matatakbuhan. Mga kapatid, bawat isa sa atin may sari-sariling buhay. Hayaan natin ang bawat isa ay mabuhay. Gabayan, hindi diktahan. Turuan, at hindi pangunahan. Dahil sa huli, andyan naman ang Diyos na kahit kailan, hindi tayo pababayaan. Amen. Amen.